Hallelujah. We bow our hearts. We bow our mind. We bow unto you, O Lord. And we acknowledge, Father God, that apart from you, we can do nothing. Search our innermost being, Lord. Saliksikin mo ang pinakamalalim na bahagi ng aming buhay. Ikaw na nakatatalos ng lahat ng laman ng aming puso't isipan. Pagingdapatin mo po ang buhay ng bawat isa, Panginoon. Sa pag-awit at pagsamba at pagmamahal na nararapat para sa iyo, O Diyos. Marapatin mo kami, Panginoon, sa umaga po ito. Marapatin mo kami, Panginoon. Marapatin mo po kami, O Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Pwede po bang itaas natin yung ating kamay ng mas mataas? And my heart will follow after you. Just the people of God. Love you, I love you. Come on, church. Sing it out loud to the Lord. Mula sa pinakamalalim na bahagi ng ating puso. And my heart will follow after you. You can do better than that. You can sing better than that. Let us sing our love song to the Lord. I love you, Lord. And I love you. And my heart will follow after you. Heart will follow. One more time. And we sing it out to you, Lord. We sing it out to you. This is our love song to you, Jesus. And I love you. My heart will follow. Will follow. And my heart will follow to you, Jesus. Holy. Say it to the Lord. Oh, to the Holy Spirit. My heart will follow. To the one who loved us eternally. To the Almighty God who sits upon the throne. Will follow. Will follow you, Jesus. Will follow. Holy. Yes, this is our promise to you, Lord. Holy. And my heart will follow. Holy after you. Will follow after you, Lord. That is the reason why we are here in this place, oh God, because of you. Because our heart will follow after you, oh God.
Walang ibang dahilan kung ba't kami naririto sa lugar panambahan na ito, O Diyos. Maliban sa iyo, Panginoon. Maliban sa iyo, O Diyos. Hayaan mo, Ama, na sa umaga pong ito, marinig namin ang kapahayagang nagmumula sa iyo. Speak unto us, Lord. Speak unto us and move in this place like you've never done before, Lord. In the name of Jesus, none of us will go out of this church empty-handed. Walang lalabas isa man sa amin, Panginoon, na hindi mo kinatagpo, na hindi mo hinipo, O Diyos. Sapagkat ikaw ay dirito, paparito at mararanasan ka namin, Panginoon. Banal na Espiritu, gawin mong tahanan ng lugar po na ito, O Diyos. In the name of Jesus. In the name of Jesus, you are welcome. You are so welcome in this place, Lord God, the Holy Spirit. Move in our hearts. Move in our midst, Lord. In the name of Jesus. Alisin mong alalahanin sa aming puso't isipan at kami po'y mag-focus, Panginoon, sa pakikinig ng iyong salita so that you will minister unto each and every one of us, O Lord. Salamat, salamat, Panginoon. Ang lahat po ng aming iniwanan sa tahanan, ikaw na po ang bahala, O Diyos. Ikaw na po ang bahala, Panginoon. Ang aming kabuhayan, ikaw na po ang bahala, O Diyos. Salamat, salamat, Panginoon. You are welcome in this place. We want to sit in your throne, Lord. We want to sit in your place. We want to sit with you, O God. We just want to listen. We just want to listen with your word, O Lord. Speak unto us. Speak unto us, Holy Spirit. This is our prayer in Jesus' name. And everybody says, Amen and Amen. Praise be to God. Hallelujah. Praise be to God. Amen. Amen. Pwede po bang kamayan po natin yung ating mga katabi bago po tayo magsiupo? Samahan niyo na po ng masaya at masarap na ngiti. Ayan, praise the Lord. Sige po, we may all be seated. Praise the Lord. Sabi nga po ng ating worship leader kanina, this is Love Month, no? Love Month, ang February. Okay. And our theme for this month of February, Christ's love is the answer. Building stronger relationship. Building stronger relationship. Ayan. Christ's love is the answer. Pwede po bang basahin po natin yung ating theme for the month of February? 1, 2, 3, go. Christ's love is the answer. Isa pa po. 1, 2, 3, go. Christ's love is the answer. Okay, building. Nababasa niyo po ba yung nasa ibaba? Building stronger relationship. Ayan, building stronger relationship. So, that speaks of our relationship with not just with our family, as well as with the family of the Lord. So, yung pong nasa kanan nyo, tsaka yung nasa kaliwa ninyo po, those are the people whom we're going to build our stronger relationship. So, tingnan nyo po yung nasa kanan nyo. Gusto nyo po siyang katabi, tama po? Okay, yung nasa kaliwa po, gusto nyo po siyang katabi, tama po ba? Yes. Paano ho kaya kung magkapalit-palit tayo ng upuan? Sa classroom po kasi, laging every month mayroong seating arrangement. No, yung palit-palit ng upuan para nagkakaiba-iba naman ng katabi. Magkaroon ho kaya tayo ng seating arrangement. Magugustuhin nyo, alphabetically arranged, ganon. Magugustuhan nyo po kaya yung katabi nyo? Wow! Very Orocan. Ay, sorry. Praise the Lord. Dahil sa loob ng church, no, hindi man natin siya kaapelido or hindi mo man siya kamag-anak, no? Pero dahil nasa loob tayo ng church and we are one in the family of God, kaya whoever yung katabi natin, no, hindi po nagmamatter. Tama po ba? Kung sino man yung katabi mo, maganda man yan,
Guwapo man yan, mayaman man yan o mahirap, it doesn't matter because we are one in the family of God. Amen. Amen. Sige nga po, tingnan nyo po yung katabi nyo, tapos ngitian nyo nga po, tapos yung nasa likod nyo po. Kamayan nyo na rin po ulit, baka hindi nyo po nakamayan kanina. Kamayan nyo na rin po. Ayan. Sino kaya iniintay natin dito sa harapan? Yung dalawa dito. Praise the Lord. Praise the Lord. Ang ating pong topic ay pupunta din po sa ating verse po na ito. 1 John chapter 3 verse 16 to 18. Yun din po yung theme verse ng ating pong month of February. Ang akin pong topic ay pinamagatan ko pong Christ's love moves us to action. Christ's love moves us to action. Yan. Pwede ho bang basahin natin? 1, 2, 3, go. Christ's love moves us to action. Isa pa po. 1, 2, 3, go. Christ's love moves us to action. Sabi po ng 1 John 3, 16 to 18, sabi po dyan in NIV version, kung nababasa niyo po, sabayan niyo po ako, this is how we know what love is. Jesus Christ laid down His life for us. And we ought to lay down our lives to our brothers and sisters. Verse 17. If anyone has material possessions and sees a brother or sister in need, but has no pity on them, how can the love of God be in that person? Verse 18. Dear children, let us not love with words or speech, but with actions and in truth. Medyo maganda ho yung verses na meron tayo ngayon eh. No? Yung first verse, 16, sabi dyan, how do we know what love is? So paano natin nalalaman ang ibig sabihin ng love? Paano nyo po masasabing alam nyo ang love? Ang maraming definition ng love eh, no? Sa mga magkasintahan, love is blind. Kaya daw, kahit ano yung itsura ng kanyang napangasawa o nung minamahal, ang kanya palang motto sa buhay ay, love is blind. Ano ba po yung love at first sight? Kaya naman pala, no? Kaya naman pala, unang kita pa lang niya, na-fall in love na siya. Dahil ang motto niya ay, love at first sight. Ayan. So, kanya-kanya tayo ng definition ng love eh. Ang tanong, ano ba talagang ibig sabihin ng salitang love? Dahil love month ngayon. Sabi ng verse 16, the meaning of love is this. Nahati po siya sa dalawa. Jesus Christ laid down His life for us. Yun yung uri ng pagmamahal ng ating Panginoong Jesus. That is what we call agape love. The highest form of love. Anong uri ng pagmamahal yon? Ang Panginoong Jesus, ibinigay niya ang kanyang buhay para sa atin. Is God indebted sa atin po? May utang na loob po ba ang Diyos sa bawat isa sa atin? Hello? Wala po. May obligasyon po ba ang Diyos sa atin? Wala din po. Walang obligasyon ng Diyos sa atin. Pero ibinigay pa rin niya ang kanyang buhay para sa bawat isa po sa atin. That is what we call, that is the highest. Kaya po, highest form of love eh. Because He is not obligated and yet He gave His life. Amen? Amen? Kasama ka po kayo? Yung pangalawa po, and we ought to lay down our lives for our brothers and sisters. The word ought to lay down is an obligation. Obligation po yun. You are ought to lay down. Utos. Inuutusan po tayo. It's a commandment. No? To lay down His life for us. So we have, kaya ang cross, ano po ang figure ng cross? Ano po yung figure or shape ng cross? Well, lahat naman tayo nakakita na ng cross. Tama po ba? Ano po ang figure ng cross? Ano pong shape niya? Isang vertical, tsaka isang horizontal. Yung vertical, that is Jesus laid down His life for us. In return, that is our relationship, our vertical relationship to God.
No? Yung horizontal, yun ho yung pangalawa eh. And we ought to lay down our lives to others. To others. Kaya ang 10 Commandments were summed up into 2. Ano po yung pagsasum up ng Diyos? Sa Old Testament, there were 10 commandments. In the New Testament, there were only 2 commandments. The 10 commandments were summed up into 2. Ano ho yung dalawa? Number 1, love with all your, yan po yung una. Ano po yung pangalawa? Love your neighbor as you love yourself. Yun po yung dalawang uri ng pagmamahal o yung dalawang uri ng love na itinuturo sa atin ng 1 John chapter 3, verse 16 to 18. Pag tinignan po natin yung verse 17, mas maganda yung explanation. Bakit? Kasi how can you show your love? Sabi ng 17, if anyone has material possession and sees a brother or sister in need, nakakita ka ng kapatid mo na nangangai, sabi doon, but has no pity on them. Pero hindi mo kinaawaan, hindi mo tinulungan. Ano po yung sumunod na sentence o na phrase? How can the love of God be in that person? How can we say that we love God when we don't love others? Yun po yung ibig sabihin nun. So sabi doon sa verse 18, do not just love in words, but love in action and in truth. But love in action and in truth. Napaka-powerful ng mensahe ng Diyos dahil the Word of God Himself is teaching us. No? Ang salita po mismo ng Diyos nagtuturo sa atin. Kaya prinsipyo to ng Diyos na itinuturo sa atin eh. How are you going to show your love? We oftentimes say that, Lord, I love you. Just like the song kanina. I love you, I love you, I love you, and my heart will follow wholly after you. And yet what? Yung katabi mo na usog lang yung upuan, kung makatingin ka mula ulo hanggang paa. Diba? Nabunggo ka lang. Kung maka-ismid tayo, pang wala nang bukas. No? How can we say that we love God when our brother and sister who is in need ay hindi po natin, mas maganda ho yung translation ng The Message eh. Tingnan po natin yung John 13 verse 34. Sabi po dyan, a new command I gave you, love one another as I have loved you. So you must love one another. So you must love one another. Yung love man po ngayon is not just our vertical relationship with God. There's no question about that. The question falls on our horizontal relationship. Why? Sabi po ng Matthew chapter 24, in the last days, ito ho kasi yung magiging problema. Sa last days, tayo ho, yung love natin, no, sa kapwa natin ay manlalamig. At nasa last days, last day of the last days na po tayo. Kaya ho, mas maraming tao walang pakialam sa ibang tao eh. Tama po ba? Pero tayong mga taga-JIL, Bulacan, may pakialam tayo. Amen. May pakialam tayo sa bansa natin. May pakialam tayo sa mga kapitbahay natin. May pakialam tayo sa kapwa natin. Amen. May pakialam po tayo sa kapitbahay natin. Amen. Arang natatawa po kayo. May pakialam po kayo sa office mate nyo. Amen. Sa kasama nyo sa trabaho. Amen.
Parang umuunti yung umi-amen eh. Umuunti habang tumatagal. Kahit hindi siya kamahal-mahal, kailangan mo siyang mahalin. Kasi that is the requirement. No? That is the requirement of God. Sabi ko nga, siguro kaya binibigyan pa tayo ng Lord ng time eh, no? Kasi ang dami ng mga kamag-anak natin, ang dami na tayong mga kilala ng mga man of God, women of God, na umuwi na sa Lord eh, tama? Unless na ayaw nyo pa talagang umuwi. Pero umuwi na sila because they have accomplished it. Hindi lang sila nagmahal sa Diyos, nagmahal din sila sa kapwa-tao nila. Yung pagmamahal nila sa kapwa-tao nila. Katulad, example, a very good example of that is our Mayor Johnny, no? She died preparing packs for the community. Para sa mga taga-Bukawenyos. Yung ganong uri ng pagmamahal, nare-reach na ng mga tao na yon. Kaya, sinusundo na sila ng Lord. Siguro kaya tayo nandito pa sa lupa. Marami pang kailangang ituwid sa ating buhay. Marami pang kailangang ituro ang Diyos sa ating buhay. Marami pa tayong mga taong dapat mahalin. Marami pa tayong mga taong dapat sharean ng salita ng Diyos. Andiyan pa po kayo. Tingnan niyo po yung katabi niyo. Nakapag-share ka na ba sa kapitbahay niyo? Na-share niyo na po ba ng Word of God yung ka-office mate niyo po, yung kasama niyo sa trabaho? Nabagawa na po ba natin yung part natin para sa kanila? Alam niyo, natutuwa po ako kapag may nagte-testimony dito na ipinagpapasalamat niya yung tao na naging bunga kung bakit siya nasa loob ng church. Nakakatawa po yun, ng puso yung maririnig mo yung testimony na, alam mo ka, dahil kay sister ganito, kaya ako nandito sa church. Kasi siya yung nag-akay sa akin, talagang tinyagan niya ako, talagang siya yung nagpapamasahe, pinupuntahan niya ako sa bahay, talagang kaya ako nandito sa church. Tapos makita mo, maalab na maalab yung pagmamahal niya sa Diyos. Alam niyo po na andito pa lang sa langit may reward, andito pa lang sa lupa may reward of praise na siya. How much more pagdating sa langit? Nakakataba ng puso 'yon. Tayo ho kaya nasasabihan din ng ganon. Ilan ho yung taong nagsabi sa atin, alam mo sister, nabe-bless talaga ako sa iyo eh. Pag nakikita kita, nabe-bless ako. Ilan ho yung taong nagsabi sa atin nun? Ilan ho yung taong nagsabi din sa atin na hindi na ako attend dahil sa iyo. Kaya hindi ako ma-attend dahil kay ganiri. Dahil si ganiri, dahil si ganon. Nabunggo ko lang eh. O na ganito lang eh. Ilan ho yung ganon? Baka ho maka-ismid tayo ay yung umiikot yung mata. See, we say love, we love the Lord. And yet, sabi ng John 15 verse 13, greater love is no one than this, to lay down one's life for one's friends. Very good example of this, if you know the story of the Samaritan, the Good Samaritan. Siya yung pinaka-best example ni Jesus Christ in the book of Luke chapter 10. But I want to look at yung verse po natin, our theme verse, 1 John 3:16 to 18, sa The Message translation po. Mas maganda po yung translation dito eh. This is how we've come to understand and experience love. Christ sacrificed His life for us. And so our vertical relationship, that is why we ought to live. Imagine niyo po sa The Message Bible, the same word is used, ought to live sacrificially for our fellow believers and not just be out for ourselves. Sabi po ng verse 17, if you see some brother or sister in need and have the means to do something about it but
turn a cold shoulder and do nothing, what happens to God's love? It disappears. And you made it disappear. Verse 18, my dear children, let us not just talk about love. Let's practice real love. Madali ko kasing sabihin yung mahal kita. Tama? Kahit sa mag-asawa, madaling sabihin yung mahal kita. Tapos maya-maya, marami yung tumataas ang kilay. Nagnanad din. Parang babae yata yung tumataas yung kilay na nagnanad na ganun. Sabi ng lalaki, mahal kita. Maya-maya lang, magagalit na naman sila. Maya-maya, nagsisinghalan ba? Nagsisinghalan silang dalawa. No? Pero mahal nilang isa't isa. Let us not just talk about love, but let's practice real love. Let's practice real love. Sa loob ng church, yun ho dapat yung unang nakikita. Alam nyo ho, gumamit lang ng CR, isang way na ho yun para mapakita mo yung pagmamahal mo eh. Isang way lang ho yun. Napaka-practical po noon pag gumamit ka ng CR. Diba? Diba maraming mga ganun, mga nakasalagay na salita. Keep it clean for the next user. Because that's how you show love for others eh. Amen? Kung ikaw parang kang gumamit na bahala kayo, hindi ka man lang nag-flash, wala man lang ginawa, tas tinapakan mo pa yung bowl, pero dinatnan mong malinis, paano yung susunod na gagamit? Tama po? So paano mo pinapakita yung pagmamahal mo sa ibang tao in that way? Wala kang pakialam sa iba na susunod na gagamit. Sa handaan, no, pag kumuha tayo ng pagkain, parang wala nang susunod na araw no? Tapos makita mo yung pagkain, anong ginawa? 'Di ba? Nakakalungkot po kasi ang nakita mo ang haba-haba, ang dami-daming nakapila, no, nasusunod na kakain. Kahit po saan, kahit saan sa school, kahit sa church. Kahit sa handaan yata. Yung dulo, yung nasa huling pila, wala na. Yung pansit na wala ng gulay, yun na matitira. Yung kanin totong, yun na lang yung nakukuha. Kasi yung nauna, akala mo ba wala nang susunod? Simple things. We practice real love. Practice real love. Kahit po yan sa upuan natin Napaka mga simpleng mga bagay. Kahit po yung pagpasok sa pinto. We practice simple things. That means we love one another. Amen. Sa CR ho ng babae, kada pasok ho, minamap ko po siya. Kada papasok po ako, minamap ko. Kasi nakakahiya doon sa susunod na gagamit. Tapos yung bowl, pupunasan po natin pagkatapos natin gamitin. Siguraduhin po natin ipa-flush natin. Kasi nasa church po tayo, wala tayo sa bahay natin. Sa bahay natin, okay lang, hindi ka magbuhos Pamilya mo naman yung susunod, aiintindihan ka. Pero sa loob ng church, nandiyan pa po ba kayo? Tapos nagpuputik yung church. Nagpuputik din yung, tas gumamit ng baso. Babasagin pa po yung baso, nakakalat. Pag natisod yun, anong mangyayari? Pag may nakatapak, anong mangyayari? We practice real love. We don't just talk about love. We practice real love. Amen? Amen po? Amen. Parang ako nanggagaling sa malalim. Luke chapter 10, verse 25 to 27. Ito po yung istorya ng mabuting Samaritano. Okay, basahin po natin sa Tagalog. Kung nakikita niyo po, better po. Pagka hindi, you can look at it in your Bible po. Lucas, ano ba sa Tagalog? 10. Gs. Espanyol po yun 10. Ayan, Kapitulo 10, talatang 25 hanggang 27. ASND ang salita ng Diyos. Yun po yung translation na yan. Sabay-sabay po nating basahin. Lumapit kay Jesus ang isang tagapagturo ng kautusan upang subukin siya.
Nagtanong siya, Guro, ano po ang dapat kong gawin upang magkaroon ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, ano ang nakasulat sa kautusan? Ano ang nababasa mo roon? Verse 27. Sumagot ang lalaki, mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas at ng buong pag-iisip. At mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Yan po yung 10 Commandments that's wrapped into 2. Verse 28. Sabay-sabay po tayo. Tama ang sagot mo, sabi ni Jesus. Gawin mo iyan at magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Pero ayaw mapahiya ng tagapagturo, kaya nagtanong ulit siya, at sino naman po ang kapwa ko? Verse 30. Bilang sagot sa kanya, nagkwento si Jesus. May isang taong papunta sa Jericho galing sa Jerusalem. Habang naglalakad siya, hinarang siya ng mga tulisan. Kinuha nila ang mga dala niya, pati na ang suot niya. Binugbog nila siya at iniwang halos patay na sa tabi ng daan. 30 po. Mali po ba ako? Asa na po ba tayo? 31. Ay, I'm so sorry po. 31, tama po. Nagkataong dumaan doon ng isang pari. Nang makita niya ang taong nakahandusay, lumihis siya at nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Verse 32 po. Napadaan din ng isang Levita at nakita niya ang tao. Pero lumihis din siya sa kabilang daan at nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Sabay-sabay po tayo, verse 33. Pero may isang Samaritanong nakita niya ang taong nakahandusay at naawa siya. Nilapitan niya ang lalaki. Binuhusan ng langis at saka binendahan. Pagkatapos, hayop, dinala sa bahay panuluyan. Verse 35. Kinabukasan, binigyan ng Samaritano ng pera ang may-ari ng bahay panuluyan. Sinabi, gastos mo ay babayaran kita pagbalik ko. 36. Nagtanong ngayon si Jesus sa tagapagturo ng kautusan. Sa palagay mo, sino sa tatlong ito siya ang tunay na kapwa-tao ng biktima? 37. Sumagot siya, ang tao pong nagpakita ng awa sa kanya. Lumakad ka at gawin. Praise the Lord, and may the Lord bless the reading of His Word. Yun pong binasa natin ay tungkol sa isang, alam ko kung familiar tayong lahat sa storya na to. Mayroon pa ho itong mga video, no? About a good Samaritan. I was asking, bakit kaya binigyan ng Lord ng yung parable na to, binigyan niya ng pangalan yung dalawang taong dumaan. Yung isa ay pareng Hudyo, yung isa naman ay Levita. At yung isa ay Samaritano. Yung tatlo, may pangalan silang tatlo. Yung dalawa, religious people, umaattend sa church, nagtuturo sa loob ng church, nagtuturo ng life group, nagpapakanta. Yan, worker sa loob ng church. Nasa loob ng church. Pwedeng member, pero nasa loob ng church. Yung pangatlo, Samaritano, outcasts. Hindi pa yun uma-attend. Kasi they don't know who Jesus is during those times. And Samaritans don't mingle with the Jews. Yun ang usapan, yun ang batas. But among those three, sino ang naging mabuti sa kapwa-tao? Yung taong nagpakita ng awa. Yung Samaritano. Sometimes, yun hong nasa loob ng church, sila pa yung walang pakialam. Kaya ho, paalala ng 1 John chapter 3, verse 16 to 18, kung meron ka rin lang kakayahan
at may tao na nangangailangan, don't turn a cold shoulder. Or don't give a cold shoulder. Yung parang wala kang, you don't pity on them. Wala kang pakialam. Bahala siya sa buhay niya. Gusto niya yun. Wala tayong pakialam. Minsan hindi kailangan yung masyadong religious Because religious is not, ano sabi ni Bishop Brother Eddie? It is not our means. It's not a determinant. Hindi mo po pwedeng sabihing relihiyoso ka kaya ka papasok ng langit. Hindi. Hindi mo po pwedeng sabihin, sabi nga ni Bishop Brother Eddie, nasa loob ka lagi ng church, kahit sa loob ka pa ng GIL ng church, tumira. Kung ang buhay natin hindi nababago, hindi pa rin tayo papasok sa kaharian ng Diyos sa langit. Kung ang buhay natin, sa sarili natin, hindi tinanggap si Jesus as Lord and personal Savior of our lives, then, hindi pa rin tayo pupunta sa langit. Kahit sapian mo ang lahat ng reliyon. That's what our Bishop Brother Eddie is always saying. Bakit? Because ang isang tao nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong, may transformation sa kanyang buhay. And part of the transformation is our love towards others. Yung pagmamahal po natin sa ating kapwa-tao. Kaya nga yung isang, yung isang storya, anong gusto mo? Gusto kong maging doktor para sa aking kapwa. Gusto kong maging teacher para sa aking kapwa. Ang sabi ng isa, gusto kong maging kapwa na lang kasi para lahat sila tutulong sa akin. Bakit? Because that's our nature. No? Nature ng tao yun We become selfish. That's why we don't help others. Because what we always seek is our interests. Ano yung ako muna? Sadali. Bago ikaw. Pero sabi ng Panginoon, if you have the means, then help. If you have the ability, you have the capacity, then help. Sabi ng, because we ought to lay, 1 John chapter 3, verse 16, we ought to lay our lives. John 15:13, there's no greater love than this, that a man would lay his life for a friend. At the best example natin dyan, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Ang ating pong Panginoong Jesus. Kaya ho yung katabi nyo nung nakaraang linggo na wala ho ngayon, dapat kinakamusta po natin. Nasaan na kaya si sister? Hindi ko siya nakita ngayong linggo. Musta na kaya siya? May problema kaya siya? Dapat kinakamusta ho natin, hindi lang ho yung mga workers or life group leaders natin na nangangamusta sa kanila. Kakamustahin po natin, tapos ipag-pray po natin. Huwag natin i-chismis. Naku, si sister, kaya pala hindi na-attend. Ay, ganda rin pala sitwasyon. Pinag-chismisan pa po natin. Lalo na ho yung mga personal na bagay. Pag personal matter, keep it yourself. Pray to God silently. Lalo na sinabi ko sa inyo, sana sa iyo lang huwag na akong ilabas. Huwag mo na ikwento. Keep it yourself and pray to God. Let us pray to one another. No? Let us pray to one another. Sabi po nung aking next slide nga po. Sabi po dito sa aking slide, note that the reasons, the love of God, note the reasons that the love of God motivates our hearts to action. Yun hong mga binasa nating verses, even in Luke chapter 10, the story of a good Samaritan. The love of God motivates our hearts to action. Bakit ka ba magmamahal ng ibang tao? Hindi mo naman siya ano-ano, hindi mo naman siya kakilala, wala naman kayong connection sa isa't isa. But it's because of the sacrificial love of Jesus Christ that taught us to love others. Yung ginawa ng Panginoong Yesus na ibinigay niya ang kanyang buhay, yun lang ho yung tanging dahilan na titingnan po natin kung bakit natin kailangang mahalin din yung ating kapwa. At paalala po that one of our core values in the JIL Church, one of our core values, P-Life, passionate love for God. Ano yung sumunod? Isa pa po, 1, 2, 3, go. Isa pa po, 1, 2, 3, go. Isa pa po, 1, 2, 3, go. Love. Huwag po natin kalilimutan. Pag sinabing core values, ito yung nananalaytay. Ito yung ating pinahahalagahan. Itong karakteristik ng isang JIL, ng isang true JIL na may true DNA ng JIL.
You care for others. Kaya ho tayo, merong anong department. May eye care tayo eh. May eye care department tayo. At saka lahat po tayo pwede maging part ng eye care department. Kasi lahat tayo pwedeng magpakita ng love and compassion for others. Why and how should we love others? Ang titingnan ho natin, yung ginawa ng ating Panginoong Jesus. That's the only reason why we have to love others. Kasi hindi mo naman kayang mahalin ang ating Tama po ba? It's not an easy thing to love people around you. Amen? Lalo na if these people have hurt you. Amen? Hindi ganun kadali yun. Lord, medyo makikipag-bargain ka pa sa Panginoon eh. Hindi ganun kadali. Lalo na kapag nasaktan ka ng tao na yon, hindi ganun kadali. Tapos pag nakikita mo siya, naaalala mo yung nangyari, hindi ganun kadali yun. Ano yun? Nakakalimutan mo lang, tama? Pero nakabaon yun sa iyong subconscious mind. Kaya kapag nakita mo siya, naaalala mo ulit, bumabalik ulit sa isipan mo yung nangyari. Ay, galit nga pala ako sa tao na to. Ay, ganito nga pala ginawa ng tao na to sa akin. It's very, very hard to love others. But the love of God moves us, motivates us to love others. Amen po. Amen po. Pwede po bang palakpakan natin ang pagmamahal ng Diyos sa buhay ng bawat isa? Sabi po ng number 1, the Christ's love moves us to action. The love of God or Christ's love speaks to us of compassionate love. Compassionate love. 1 John chapter 3 verse 16 to 17. By this we know love because He laid down His life for us, and we also ought to lay down our lives for our brethren. Yung pagmamahal ng Diyos, nagtuturo sa atin yan to show compassionate love. Love and compassion to others, or compassionate love to others. We don't just love. Merong word na compassion. May word na compassion. Yung may awa, may halong awa. May halong habag. Okay? Sabi po in Ephesians chapter 4 verse 32, be kind and compassionate to one another, forgiving each other just as in Christ God forgave you. Be kind and compassionate to one another. Ano pa po yung sumunod? Forgiving each other. How and why should we forgive? Bakit ka dapat magpatawad? Who's your pattern of forgiveness? Just as Christ, God, forgave you. Ba't ka magpapatawad? Kasi pinatawad ka rin ng Diyos eh. Kaya kailangan mong hindi ho madaling magpatawad. Hindi ho madaling magmahal. Paulit-ulit ko sinasabi. But Christ Himself taught us. Christ taught us. Tinuruan tayo ng Panginoon. Pinapaalala sa atin ng bawat bersikulo na ito, ng bawat mga talata na yan. Forgive. Just like Christ forgave us. Meron ho bang ipinapaalala sa atin ng Panginoon na nakasamaan natin ng loob? Kayo lang naman hong nakakakilala. Unless na naikwento nyo na sa iba. Kayo lang naman hong nakakaalam at ang Diyos. We have to forgive. Why? Letter A, Christ set the standard for compassionate response to human need. Christ set the standard for compassionate response to human need. Ang Diyos mismo ang naglagay ng standard. No? On how are we going to respond? Yung standard ng compassion. Ang Diyos ang taas magbigay ng standard ng compassion eh. Gaano kataas? Balikan natin yung istorya po ng Good Samaritan.
Ang taas ng standard ng Diyos pag sinabi compassionate. Compassionate love sa pangangailangan ng tao. Pag tiningnan ho natin yung binasa natin sa Lucas Kapitulo 10, tingnan ho natin yung verse 35. Di ba? Binendahan niya, nilinis niya yung sugat, nilagay niya sa asno, dinala niya sa panuluyan, bahay panuluyan. Verse 35, binigyan ng Samaritano ng pera ang may-ari ng bahay panuluyan at sinabi, alagaan mo siya at kung kulang pa yan sa magagastos mo, ay babayaran kita pagbalik ko. Hindi natapos yung pagtulong sa binendahan, ginamot, sinakay sa aso, nilagay sa bahay pan. Hindi natapos dun eh. Hanggang sa gumaling. Kailangan gumaling. At kung may magagastos pa yung tao, imagine niyo po, nagbilin pa siya dun sa tao na alagaan yung taong iniwanan niya. Nagbilin pa siya dun sa may-ari ng bahay panuluyan na alagaan. Nakita niyo ho na-transfer yung kanyang compassionate love. Pag tinignan ho natin, may-ari ng bahay panuluyan, ano naman sa akin, magbayad ka lang. Diba? Ba't ko ito kailangang alagaan? Hindi ko naman ito kaano-ano. Ikaw, pananagutan mo yan. Kung gusto mo siya, ikaw mag-alaga sa kanya. Bakit pati ako? Ako yung may-ari ng bahay. Pinakituloy mo lang, bayaran mo. Anong pakialam ko dyan? Tama po ba? Yung may-ari ng bahay, pwede siyang, walang pakialam eh. But he was obligated also. Naobliga din siya. Bakit? Na-transfer kasi yung goodness. Na-transfer kasi yung compassionate love nung Samaritano. Naintindihan po na, nakakahawa pala yun. Nakakahawa. One goodness or kindness or one act of kindness is contagious. Nakakahawa yun. Hindi lang po sakit ang nakakahawa. Lalo na ho ngayon at maraming mga may sipon at may ubo, hindi lang uwi na nakakahawa. Ang dapat ho pala nating ihawa, i-transfer sa ibang tao yung compassionate love. Compassionate love. Ano ng puso po yung sinabi ng tao eh. Babalikan kita at babayaran kita sa magagastos mo pa. Yun yung assurance na ibinigay niya. Hindi lang tumigil yung pagmamahal niya o yung awa niya dun sa tao na natulungan niya, okay na, buhay na, nagamot na yung sugat, hindi lang dun na natapos. He makes sure that this person will really get well. Amen? Amen. Kasama ko pa po kayo? He makes sure of that. Kaya ho tayo, pag tumulong tayo sa ating kapitbahay, hindi isang tulong lang. Yun ang ating politiko, tumutulong lang kapag tayong tunay na Kristiyano, lahat ng magagawa nating tulong, ibibigay natin. Amen? Amen? Kasi tunay tayong Kristiyano at mahal natin ang Diyos. Amen po. Christ set the standard for compassionate response to human need. Ganun ang standard ng Diyos. Pag sinabing compassionate love. No? Pangalawa po, sabi po ng Isaiah chapter 49 verse 15 to 16, can a mother forget the baby at her breasts and have no compassion on the child she has born? Though she may forget, I will not forget you. See, I have engraved you on the palms of my hand. Your walls are ever before me. Ito yung standard ng Diyos eh. No? Kahit yung nanay, iwanan niya, makalimutan niya yung anak niyang dinala niya ng 9 na buwan sa kanyang sinapupunan. Ang Diyos, hindi niya tayo pababayaan, hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo kalilimutan. At ang sabi ng verse 16, I have engraved you on the palms of my hand. Wow! Imagine niyo po yung pangalan niyo nakaukit sa kamay ng Diyos. Nakaukit sa kamay ng Diyos ang pangalan ng bawat isa po sa atin.
Sabi po ng Mark 6:34 ng New Living Translation, Jesus saw the huge crowd as he stepped from the boat, and he had compassion on them because they were like sheep without a shepherd. So he began teaching them many things. Jesus Christ himself was moved with compassion kapag nakita niya pag nakikita niya yung mga tao na to na parang mga tupa na walang pastol. They are confused. They are lost. Yun yung kapitbahay natin, kapag naririnig niyo yung naggagaganon, or kung ano man yung pagpe-pray po natin, na Lord, buksan mo ang pintuan ng kaligtasan sa kanila. Tapos wag lang ho natin ipagpe-pray. Magdala ho tayo ng tasang lugaw or anuman, at makipagkwentuhan ho tayo, makipagkape tayo, at simulan ho nating mag-share ng Word of God, ng testimony ng ating buhay. At at i-share po natin. That is the compassion set by our Lord Jesus Christ. Letter B po, in every measure, the sacrifice of Christ was for us. In terms of compassionate love, in every measure, the sacrifice of Christ was for us. Yung sakripisyo ng Diyos, wala naman hong ibang pinagbibigyan o pinaglaanan nun kung hindi ang bawat isa po sa atin. Ang bawat isa po sa atin. Sabi ko nga kanina, we are not God's obligation. Hindi tayo obligasyon ng Diyos. Hindi niya obligasyong mamatay sa krus para sa iyo at para sa akin. Hindi obligasyon ng Diyos yun. Because we are like dust, para lang tayong mga alikabok. Wala ho tayong saysay or silbi. Kaya ho tayo, pag wala ang Diyos, wala ho tayong silbi. But God, without us, they are God. He's God. And will remain God. Amen? Pero kapag tayo, hindi sinamahan ng Diyos, para ho tayong alikabok, wala ho tayong silbi. John chapter 15 verse 13. Letter C. Next na po. Letter C. True compassion needs no reward. Letter C. True compassion needs no reward. Ito tinuturo ng Panginoon Panginoong Jesus. Kapag gumawa ka ng mabuti, wag mong hayaan na, di ba, kapag gumawa yung kanan mo ng mabuti, wag nang malaman ng kaliwa. Amen? Hindi mo kailangang ipagkalat na ikaw ay tumulong sa ibang tao. Because true compassion needs no reward. Needs no reward. Hindi kailangan ng gantimpala. Kasi ang gantimpala natin, saan nanggagaling? Kasi kapag ang Diyos ang nagbigay ng gantimpala, beyond our capacity to ask and pray. Higit sa kaya mong idalangin, higit sa kaya mong isipin, ganun ang kayang gawin ng Diyos sa buhay po natin. Yun yung reward ng Diyos. Yun po yung reward ng Panginoon. That's why, yung earthly rewards, wala po yun. Kasi pwede hong mawala, pwedeng masira. Pag binigyan ka ng certificate, maganda lang naman yun kapag maraming tao, tama po ba? After ng certificate, saan nyo na nilalagay? Inaalikabok na, di mo ba? Wala na. Wala na. Pag kahit bigyan ka ng pera, bukas makalawa, wala na rin. Tama po? Those rewards are nothing. We seek God's reward. True compassion needs no reward. Hindi ho kailangan ng reward. Zechariah chapter 7 verses 9 to 10. This is what the Lord Almighty said, administer through justice, show mercy and compassion to one another. Do not oppress the widow or the fatherless, the foreigner or the poor. Do not plot evil against each other. Yung mahihirap, siya pa yung pinagsasamantalahan, no? Yun ang malungkot. Iyan ang reality ng buhay.
Kung sino pa yung kawawa, sila pa yung ginagamit, no? Ng mga politiko, ng mga taong mga nasa posisyon, mga may pera. 'Di ba? Yung mga politiko, anong tagline nila? Para sa mahirap. Para sa mahirap. Pag naluklok, ano na? Para sa mahirap pa ba? 'Di ba? Naiiba na eh. Ito namang mga mahihirap. Sige, papalakpakan natin ng Lord. Ito namang mga mahihirap. Ano ang nangyayari? Yung mga ginagamit at nagpapagamit. Ano ginagawa ng mga mahihirap? 1,000, 500, 3. Magkano na ho babayaran ngayon dito? 1,500. Ba? Malaki-laki pala. Pag ho tayong magpagamit, sabi dito, show mercy and compassion to one another. Do not oppress the widow, the fatherless. Wag ho tayong magpagamit din. Show compassion needs no reward. Wag po tayong magpagamit. Amen. Tanangan nyo yung katabi nyo, sure ka ba? Baka nakalista ka na. Baka pumunta ka nung nakaraang Baka nagpalista ka na dun ka sa listahan ni Yan ho ang malungkot. Sabi nga, naalala ko yung nakita ko po sa, yung isang masterpiece ng isang, para siyang tarpaulin type eh. Lalo na ho sa panahon ngayon, yung 1,000 na tao, nilagyan niya ng 1,000 sa bibig. It's a masterpiece, isang obra maestra po ng isang artist. That speaks of our situation, real situation. Kasi ho, wala nang nabibili 100, Wala na. 1,000 na ang bayaran ngayon. Tama po ba? Kaya 1,000 na raw ang bayaran ngayon. Kaya nakatakip doon sa mukha nung 1,000 picture na lalaki, 1,000 din. When money speaks, truth is silent. When money speaks, truth is silent. Nakakalungkot yun. But that is the reality. Pero sa totoong Kristiyano, hindi gano'n ang usapan. Amen? Medyo convincing na yung amen natin ngayon. Amen! Kasi ang Diyos kapag nagpala, higit pa sa 1,000. Amen! Basta tayo tatayo sa katotohanan. At kaya mong tumayo sa katotohanan at hindi ka magpapabayad. Kasi nakakaawa din eh. Alam niyo ho, I went in Bulacan when I was in elementary. Wala na hong bookingan ng edad. Pero, kayo ho, yun ho bang palengke natin? Ilang taon na hong ganyan yan? Ilang henerasyon na ho ang itsura ng Santa Ana na daan, yung tulay doon, yung tulay na papunta ng ganon, yan yun sa may palengke. Ilang henerasyon na ho yan? Ilang henerasyon na rin ho ng mga nanunungkulan. Alam niyo ho, walang ibang pwedeng magbago dyan kung hindi tayo ding mga taga-Bulacan. Kayo din ho mga taga-Bulacan. Sa amin ho, sa Baliwag, malaki ng improvement from since before. Kasi dapat, pag nakita mo yung pictures, di ba? Ito ang before, ito ang then, ito ang now. Ito ang before, ito yung... Baka po yung picture nyo nung before pa rin hanggang ngayon. Ilang dekada na. Ibig sabihin, walang nababago, walang ginagawa, walang nangyayari. Pero boto tayo ng boto. Bakit? Anong problema? Saan may problema? Kaawaan po natin yung ating mga kapwa Bulakenyo. Amen. Kaya tayong mga tunay na Kristiyano, hindi tayo magpapabayad. Amen. Ang boto ko ay para sa Diyos at para sa bayan. Amen. Palakpakan nga po natin ng Lord. Because true compassion needs no reward. That's true compassion. We don't just seek for ourselves. We seek for the betterment of our people, of our neighbors. Let's love one another. Love of God, number 2. The love of God speaks of mercy. Sabi po ng 1 John 3:17, the love of God speaks
to us of mercy. 1 John 3 verse 17, if you see some brother or sister in need and have the means to do something about it, but turn a cold shoulder and do nothing, sana lumipat na yung aking slide, what happens to God's love? It disappears and you made it disappear. That is mercy. Compassionate love, then mercy. Awa. You don't turn a cold shoulder and do nothing. Sabi mo sa katabi mo, don't turn a cold shoulder and do nothing. Sabihin niyo po sa katabi niyo, wag po sa akin. Sabi, bulong mo lang. Ano daw yung sabi? Don't turn a cold shoulder and do nothing. Sige po, sabihin niyo po sa kanya. Kaya niyo po yan, kaya niyo po yan. Ano daw? Mahaba. Sige, ganun rin na lang sa Tagalog. Makialam ka sa kapwa mo. Ang haba. Sorry na po, sorry. Hindi ko na uulitin yon. Kasi may pakialam tayo. Amen. May pakialam tayo. Kaya siguro sa susunod na linggo, baka mamaya malinis na yung CR, no? So lalo kami makikita mga nagkalat na mga mga plastic cups, tissue, tapos yung mga pinag-trash natin, nasa trash cans. Ayan, tapos yung upuan natin, nakabalik ng maayos. Don't turn a cold shoulder. Don't turn a cold shoulder. And do nothing. No? Sabi po ng letter A, the need of others provokes the love of God. The need of others provokes the love of God. The need of others provokes the love of God. Yung pangangailangan ng ibang tao, yan, nagpa-provoke yan para maranasan nila yung pagmamahal ng Diyos sa pamamagitan po ng buhay natin. Sa pamamagitan po ng buhay natin. Napakasarap po na ma-remind po tayo, no, na mapaalalahanan po tayo na ikaw, ako, her family in the church. We're family that loves through sunshine or rain. Alam mo nyo ba yun? We're a family that love one another. Isan pa po? A family that cares. Through sunshine or rain. Pwede po bang hawakan niyo po yung kamay ng inyong katabi? Pwede po bang you just say a simple prayer for them? Ano man po yung kanyang pinagdadaanan, you don't know? Pwede po bang just pray? Pag-pray po natin yung nasa kanan po natin. Unahin po natin nasa kanan natin, ipag-pray po natin siya. Just bow our heads and say a simple prayer for her or for him. Pwede po bang ipag-pray po natin yung ating nasa kaliwa? Kung pwede nyo pong itanong ang kanyang pangalan, pwede nyo pong and pray for her or him.
Shandara bakandara shandara bakande. Shakara babara shakara yara shandara shandara babahande. Through sunshine or rain, through sunshine or rain, we'll love just the same. We're family that love one another. Through sunshine or rain, mamahalin po natin yung katabi natin. Nasa harap, nasa likod. We will love just the same. That love one another. Pwede po bang palakpakan natin ng Lord? Amen. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Hindi ho natin alam kung ano pinagdadaanan na nasa kanan na nasa kaliwa natin. We don't know their personal struggles. But a prayer, a simple prayer, will definitely touch the heaven. At kayang gumawa ng Diyos sa buhay ng nasa kanan at nasa kaliwa po natin. Amen. Amen. Kaya pag uwi natin sa bahay, tanungin ho natin yung pangalan na nasa paligid natin, kanan, kaliwa, harap, likod. Ipag-pray po natin sila in our personal devotion. Because that prayer will trigger yung pinagdadaanan niya. Minsan, hindi lang niya masabi, di po ba? Pero malaki pala yung nagagawa at magagawa ng panalangin natin. May mga tao na nasa moment of suicidal stage, but a simple prayer could thwart that situation. Pwedeng palitan, pwedeng baguhin ng Diyos because of our prayer. Sabi po ng letter B, the absence of mercy is inconsistent with the love of God. The absence of mercy is inconsistent with the love of God. Ang pagmamahal ng Diyos is the love. Yung love ng Lord, laging may mercy eh. His love endures forever and His mercy endures forever. Ang Diyos, yung awa at pagmamahal, laging magkasama yon. Sabi po ng Psalm 103 verse 8, the Lord is compassionate and gracious, slow to anger, abounding in love. Sabi po ng Matthew chapter 9 verse 13 NIV, but go and learn what this means. I desire mercy, not sacrifice, for I have not come to call the righteous, but sinners. Ang Diyos, sino bang hinahanap niya? Ang mga may sakit, saan pumupunta? Kanino pumupunta yung mga may sakit? Sa doktor. Meron ho bang in good health, pupunta ng doktor? At sasabihin sa doktor, Dok, magpapacheck up po ako. Anong kailangan mo? Wala ho. Malusog ako, malakas ang katawan ko. Ano sasabihin ng doktor sa kanya? Di ba? We go to doctor because we are in need of a doctor. Because we are in a situation where we need a doctor. Amen? God desires mercy, not sacrifice. For He came not for the righteous, but for the sinners. And the Lord is very compassionate and gracious, is slow to anger. Kaya ho, anytime around, we can go to our Lord Jesus Christ. We can come to God through prayer anytime around. Kahit anong oras, kahit anong pagkakataon, kahit saan. We can come to God in prayer. Because He is slow to anger. He is full of compassion, full of mercy, and full of love. Kahit po madalas tayong, alam niyo yung makulit? Alam niyo yung pasaway? Hindi lang naman ho bata ang pasaway, tama po ba? Hindi lang naman bata ang pasaway. Nagkaiba lang, medyo may edad na tayo, pero mas pasaway nga ho tayo eh. Kaya ang pwede lang mag-correct sa atin, ang Diyos. Kasi pag sinaway ka ng anak mo, pinagalitan ka, saan ka naman nakakita ng nanay, tatay, pinapagalitan ng anak? Diba? Medyo nakakatapak ng ego yun, bilang magulang, tama? Ang pwede lang mag-correct sa atin, sino? Ang Diyos lang eh. Ang Diyos lang ang pwedeng mag-correct sa atin. And when God corrects us, He is very gracious. Napaka-gracious ng Lord kapag siyang nagko-correct.
Kaya nga si David, when he committed a crime, nag-census siya, nagalit ang Diyos. Sabi sa kanya ni Prophet Nathan, you have 3 choices. You have 3 options. Ito yung mga mangyayari sa'yo. Anong pinili ni David? I would rather fall into the hand of God than fall into the hand of my enemies. Why? Because David knows that God is very compassionate, very gracious. Anong ginawa ng Diyos? Yung isang parte na to, pinatay niya talaga lahat. Dinestroy niya. Pero nakikita niya nagkakamatay. Tinigil ng Diyos yung salot. Pinatigil niya yung mamumuksa. Because of, it's His nature. Nature ng Diyos yung compassionate. Nature ng Diyos yung mercy. And the love of God speaks to us of mercy. Yun din pong itinuturo sa atin ang pagmamahal ng ating Panginoon. Be merciful to others. Letter C, the love of God lives in our heart to ensure mercy. Sabi po ng Matthew chapter 5 verse 17, blessed are the merciful for they will be shown mercy. Blessed are the merciful for they will be shown mercy. Number 3 po, the love of God speaks to us of righteousness. Ito po yung isa pang maganda. Verse 18, let us not love with words or speech, but with actions and in truth. With actions and in truth. So we don't just say words we love. I love you, sister, mahal kita. Oh, I love you with the love. Pagkamayan po tayo, di ba ba? Pagka-ending na ng kantahan, uuwi na. Yes, lagi ako wala sa tono, sorry I can see in you, I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love. Oh, I love you. Oh, I love you with the love. Yes, I love you. Pwede ho ba tayong tumayo? 1 minute lang ho. Baka 5 lang ho kayo ng kakamayan. Pwede ho ba? Ayan. Namili na ho kayo. Pwede ho ba yung hindi masyado malapit sa inyo? Parang wala naman hong nabago kung medyo malapit din ho sa inyo kakamayan nyo. Okay. Kamayan nyo na po. Mga 10, pwede na siguro. Oh, I love you with the love of the Lord. Ayan, with matching beso. Yes, I love you with the love of the Lord. Medyo layo na ho kayo ng konti. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, I love you. Isa pa po. Pwede ho bang kawi-kawi ho tayo? Pwede ho usad-usad ng konti. Yung hindi nyo pa nakakamayan. Oh, I love you with the love of the Lord. Because I can see in you. I can see the glory of my King. The glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you. Oh, I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with. Pwede mo ba kayo humanap ng ka-partner? Hanap po kayo ng ka-partner. Sabihin niyo sa kanya, I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Sabihin niyo po sa kanya, I can see in you the glory of my King. Amen. Yes. Oh, I love you with the love. I love you with the love. Yes, I love you with the love of the Lord.
Nakaupo ho tayo. Onting-onti na lang po ako. Onting-onti na lang. Letter A, words are not sufficient substitute for taking action on behalf of others. Words are not sufficient substitute for taking action on behalf of others. Kaya ho kailangan nating tumayo at kamayan yung bawat isa because action speaks louder than words. Action speaks louder than words. Sometimes, hindi mo masabi yung sorry, pero kapag kinamayan mo siya tapos niyakap mo, it's more than the word sorry. Amen? It's more than the word sorry. Action speaks louder than words. Sabi po ng James chapter 2 verse 15 to 16, suppose a brother or sister is without clothes and daily food. If one of you says to them, go in peace, keep warm and well fed, but does nothing about their physical need, what good is it? Sinabi mong, sige, kaya mo yan, kaya mo yan. Kaya mo yan. Pero wala ka namang ginawa. Nakita mong nangangailangan siya. Nagsabi na siya sa'yo, wala siyang pamasahe. Pero sinabi mong, mag-pray ka lang, sister. Gagawa ang Diyos ng himala. Tapos ikaw na pala yung tinuturuan, kinakausap ng Diyos para mag-bless sa kanya at bigyan siya ng pamasahe. Ayaw mo pa. Ayaw mo pa. Gusto mo yata, magsalita pa talaga ang Diyos. Pero ikaw na yun eh. Kaya nga sinabi sa'yo, kaya nga sa'yo pinadaan ng Diyos. Because ikaw, what good is it when that person needs and yet we do nothing about their physical needs? Hindi maka-attend ng church. Walang kasabay, walang pamasahe. Sinabi na sa'yo, hindi nga ako naka-attend kasi nung nakaraang linggo, kasi kinamusta mo, no? So na-burden ka pa ngayon. Kasi wala siyang pamasahe pala. Let's do our part to augment kung ano yung kailangan niya. We can do something about it. Amen? Baka naman sabihin natin na kung may magagawa po tayo, why not? Amen? Kung may magagawa po tayo, why not? May mga salo-salo tayong kainan sa bawat life group. Sa life group niyo po, napakalaking bagay nung may nagpe-prepare ng merienda, kahit tinapay lang yan, o birthday, may pansit, or what. Tapos mag-i-invite po kayo. Napakalaking bagay nun. Kasi ho, nakakakuha tayo ng mga anak, maraming makakilala pa sa Panginoon because of that. Pero kung ikaw, lagi na lang ikaw yung nakikikain sa life group. Minsan ho, masarap yung magsakripisyo. Sakripisyo. Para ho sa ikalalago ng gawain. Sa church ho, pag may meeting, napakalaking bagay ho yung birthday mo tapos ikaw yung magpapakain. Napakalaking bagay po nun. Hindi ako nagpaparinig sa may birthday ng February. Pero napakalaking bagay nun. Hindi na po problemahin ng finance kung saan kukuha ng pamerienda. Sa fasting, may birthday or merong sa loob niyo po ng church gawin. Napakalaking bagay po nun eh. Kasi ang binibless natin, mga ka-sister and brother natin, at alam natin ang Diyos would reward us. Amen. Amen po. Let's do something about it. Sabi po ng pangalawa, the love of God demands right actions or righteousness from believers. The love of God demands right actions or righteousness from believers. Right actions. No, we don't just love in words, but in action. But in action. Nakita mong pinagpapawisan na yung katabi mo. Ayun lang electric pan sa tabi mo. Hindi mo magawang isaksak. O kaya, pwede mo namang iusad ng konti yung upuan mo, hindi siya makadaan. Alam niyo po yung mga simpleng bagay na parang kailangan, hindi naman tayo kailangan sabihan. Initiative. Kasi alam mong makakatulong sa kanya
alam mong makakabuti sa Kanya. Amen po. Demands actions, right actions. It demands right actions. Kahit po dun sa labas, yung mga sasakyan natin, nandoon ka na sa labas, pwede yung magtingin-tingin, bantay-bantay, nasa loob ng church, sa mga life group po natin, sa mga extension natin, tayo ho yung gumawa ng part natin. We don't need nasabihan. Hindi tayo kailangan sabihan. Tama po ba? Di po ba yung anak natin kapag ginawa, nagugas ng pinggan, di mo sinasabihan, parang, may kailangan to. Teka lang, parang may malaking nangyari Di ba nakakagalak ng puso yun Tama po? Pag yung anak natin, nakita mong naglinis ng bahay, nung umalis ho kami at yung isang anak namin yung naiwan sa bahay, malinis yung bahay, talagang malaking Kasi nakakatuwa, nakakagalak ng puso na may initiative na gawin yung isang bagay. Lalo na ho sa puso ng Panginoon, kapag may initiative tayo, na mag-share. Kasi first and foremost, yung palaging sinasabi ni Bishop Brother Eddie na ating obligasyon at tungkulin, ang ating pong responsibilidad, occupy till I come. Matthew chapter 28, verse 19 to 20, go and make disciples of all nations. Ang primary reason kung bakit po nandito pa tayo sa mundo pong ito, dahil kailangan pa ho nating makasama pa ng mas marami, madala natin sa paanan ng Panginoon. Pwede ho ba natin sabihin sa Lord, count me in, Lord, kasama po ako dun. Mag-share na po ako. Sabi po ni John Donne caught it years ago and put it in graphic terms. No man, alam niyo yung salita na yan, no man is an island. Sabi ho ni John Donne, no man is an island entire of itself. Every man is a piece of the continent, a part of the main. Ang bawat isa ay bahagi. Any man's, sabi niya, then he goes on toward the end to say, any man's death diminishes me because I am involved in mankind. Therefore, never send to know for whom the bell tolls. It tolls for thee. Ano po yung ibig sabihin ni John Donne? Any man's death diminishes me. Punta ho tayo kay Pablo sa Romans chapter 1 verse 14 to 16. Sabi ni Pablo, I am debtor both to the Greeks and to the barbarians, both to the wise and to the unwise. Verse 15, so as much as in me, I am ready to preach the gospel to you that are at Rome also. 16, sabay-sabay po tayong lahat. Pwede po ba? 1, 2, 3, go. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek. Yung sinabi ho ni John Donne, ito ho ang ibig sabihin. I am debtor both to the Greek and to the barbarians, to the wise and to the unwise. So regardless of our race, color, status in life, may utang ho tayo sa ating kapwa. Anong utang natin? Ang utang natin dyan is to preach the gospel to the Rome and to the Greeks and to anybody else. Dahil sabi ni Pablo, I am not ashamed of the gospel of Christ. Bakit hindi siya dapat mahiya o ikahiya? Because it is the power of God unto salvation. Pag kagalit niyo ho yung kapitbahay po ninyo, lalong kailangan niyo ho siyang sharean ng salita ng Diyos. Pag kagalit niyo ho yung ka-office mate niyo, lalong dapat niyo siyang sharean ng salita ng Diyos. It is the power of God unto salvation. Para magkaroon ng transformation sa kanyang buhay, kailangan niya makakilala sa Panginoong Jesus. Katulad ho natin. Amen. Amen po? We are in debtor. I am debtor. Tayo ho ay may utang sa kanila.
Hindi ho pinansyal, hindi ho material. May utang ho tayo sa kanila hanggat hindi sila nakakakilala sa ating Panginoon. Amen po. Pwede ho bang tayong lahat ay yumuko at pumikit? We bless you, Father. We bless you, Son. We bless you, Holy Spirit. We bless you, Jesus. Lord, hindi po namin kaya on our own strength, Lord. We are weak, Lord. We have a feeble knees, mahina ang aming tuhod. We are like Moses. We are unable to speak, O God. We stutter, nauutal po kami, Panginoon. We don't know where to start. We don't know where to begin. We don't know what to say. But our prayer to you, Lord God, please make a way, O God. Gumawa ka ng paraan, Panginoon, pagkakataon, sitwasyon, para ang iyong salita, O Diyos, ay magawa po namin ibahagi sa aming mga kapitbahay, sa aming mga masabuhay. Nang ang church po na ito, Panginoon, ay lalong umapaw sa mga bagong kaluluwa, Panginoon, sa mga bagong taong makakakilala sa iyo, at tatanggapin ka bilang Panginoon tagapagligtas ng kanilang buhay. Father God, we are indebted to all the people of Bulacan, Bulacan. Saan mang barangay sila, Panginoon, kami po'y may utang sa kanila. Kaya ang dalangin namin, Panginoon, bigyan mo kami ng lakas ng loob. Bigyan mo kami ng lakas ng loob, O Diyos. Bigyan mo kami ng lakas ng loob, Panginoon, na ipahayag ang iyong salita. Ipakilala ka, Panginoon, bilang Diyos, tagapagligtas, nagbabago ng buhay, nagpapagaling ng may sakit. Tulungan mo kami, Panginoon. Tulungan mo po kami. Pwede po bang maging panalangin ng ating puso ang awit po na ito? Panginoon, minamahal kita. Pwede po bang yung ating kanang kamay, lagay natin sa tapat ng ating puso? Paglilingkuran ka habang nabubuhay. Dumagsaman ang pagsubok. Alam kong sa akin, ika'y susubaybay. Kaya't ako'y maglilingkod sa iyo, susunod sa iyo, upang ipahayag ang iyong salita. Buhay ko may aking iaalay. Bilang ganti sa iyo, Panginoong Jesus. Pwede po bang tayo tumayo sa harapan ng ating Panginoon? Maging panalangin po ito ng ating puso. Paglilingkuran ka habang nabubuhay. Dumagsama ng pagsubok sa buhay. Alam kong ika'y sa akin susubaybay. Sa akin, ika'y susubaybay. Kaya't ako'y maglilingkod sa iyo, susunod sa iyo, Panginoon. Susunod sa iyo. Upang ipahayag ang iyong salita. Ipahayag ang iyong salita. Buhay ko may aking iaalay. Aking iaalay bilang ganti sa'yo, Panginoong Jesus. Just the people of God. Panginoon, minamahal, paglilingkuran ka habang dumagsaman ang mga pagsubok. Yes, Lord.
kung sa ika'y susubaybay. Pwede mo bang itaas natin yung ating kamay? Kaya't ako'y susunod. Nangangako po kami, Panginoon, upang ipahayag ang iyong buhay ko may aking iaalay. Aking bilang ganti sa iyo, Panginoong Hesus. Kaya't ako'y susunod sa iyo, O Diyos. Kaya't ako'y susunod sa iyo upang ipahayag ang ang iyong salita. Amen, Lord. This is our promise. Buhay ko may aking iaalay. Bilang handog sa iyo, Panginoong Jesus. Sa inyo po ang pinakamalakas, pinakamatamis na tinig. Ako'y susunod sa iyo upang ipahayag ang iyong salita. buhay ko may aking iaalay bilang handog Sa iyo, Panginoong Jesus. Kaya't ako'y susunod sa iyo upang ipahayag Shakarababaraba shandarabakandi. Shandarabababandera shandarabababakandi. buhay ko man aking iaalay bilang handog sa iyo, Panginoong Jesus. Shakarababara shandara shande. Shakarayararababa shandarabakandera shande. Shakayayayarababa shakara shakara shakarabakande. Shakarayayarababa shakayaraba shakara shandera shande. Shakayayayararara shakarababa shanderabahande. Panginoon, wala po kaming ibang pwedeng ialay sa ginawa mo, Panginoon, sa krus ng Kalbaryo. Maliban sa buhay po na meron kami, O Diyos. Sa kaisa-isang buhay na meron po kami. Standing in awe of your grace, setting my feet in your ways, unfailing love that surrounds me, And feeling love that surrounds me. Face to face. God of all mercy and grace, God of all heaven and earth, holding me in your embrace, holding me in your embrace. Unfailing love that surrounds O me. God, I stand amazed. Oh God, I stand amazed. My Jesus, my
is living in me. Serving you, Lord, for all eternity. For all eternity. And my eyes set on you, my eyes set on you in this race that I run. no longer my ways. No longer my way. Let your will be done in my life, Lord. Make me a servant. My heart never true. Clinging to the cross, I'll follow You, my Jesus, my Lord. You're the love of this life. Wherever you go, Wherever you go, wanna be by your side. no longer I, No longer but Christ Christ lives in me. serving you For all eternity. And my eyes set on you, Lord. In this race that I run, No longer my ways. no longer my ways. Let your will be done. Make me a servant. Yes, servant, my heart's ever true. Clinging to the cross. Clinging to the Come on, church. You can do better than that. Say it to the Lord your God. My Jesus, my Lord. You're the love. of my life. Wherever you go. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I. But Christ living in me. Wanna serve you, Lord, for all eternity. All eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true. Clinging to the cross, I'll follow you. And Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go. Alam niyo po ba kung ba't in-extend pa ng Lord ang buhay natin? Kasi mayroon pa po tayong gagawin at dapat gawin. Because in that case, then let's go to where God is, our original place, our original home. But we still have something to do here. And we cannot do it on our own strength. And so we ask God, make us a servant, Lord, that will cling to you, that will serve you for all eternity. Church, makialam po tayo at may pakialam tayo. Don't just turn a cold shoulder and do nothing. Pwede po bang i-promise natin sa Panginoon, wherever you go, Lord, I will go. Please make me your servant, ready to preach your word. Give me a compassionate heart. Give me your mercy. If you say that you love the Lord, then ask the Lord to make you His servant. Give you a heart of a servant. Yung kamay natin, yung puso natin, yung buhay natin, yung lakas natin, lahat ng ito, Panginoon, gamitin mo para sa kaluwalhatian mo for the advancement of your kingdom here in JIL Bulacan, Bulacan. In the name of Jesus. Lumago, lumakas, lumawak ang gawain mo, Panginoon, sa Bulacan, Bulacan. At gamitin mo po ang buhay ng bawat isa po sa amin, Panginoon, na taga Bulacan, Bulacan. Gamitin mo kaming lahat, Diyos. We're not contented with of our numbers.
Nasisiyahan na kami lang dito. Nakakaunti lang kami, Panginoon. Gusto namin ng bagong church, ng malaking church. Punuin mo yon, Panginoon. Simulan mo ngayon pa lang, O Diyos. Simulan mo ngayon pa lang. At gamitin mo po ang buhay namin, Panginoon. Ang buhay ng bawat isa na naririto po, O Diyos. Pwede po ba for the last time, shall we lift our right hand to the Lord as our promise? This is our promise to you, God. Please make us your servant. Give us a heart of a servant, Lord. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me. serving you for all eternity. Serving you for all eternity. Come on, church, say it to the Lord. My eyes set on you. In this race that I run, In this race that I run. no longer my No ways. longer my Let your will be ways. done. Let your will be done. Just make me Make me a servant. servant, My heart's ever true. ever true. Clinging to the cross. Clinging to the cross, I'll follow you. My Jesus, my Lord, you're the love of my This is our promise to you, God. Wherever you go, I want to be by your side.